Kasi dapat 4 yan, nasa 2 ka lang. So, positive ka sa cervical panicking. Pabantang mag-labor. Grabe mga sis, nag-breakdown talaga ako kahapon. Napanood nyo ba yung video? Sobrang takot at pag-aalala ang naramdaman ko. To the point na pati pananalig ko sa Diyos, question ko. Hindi ko kasi talaga kakayanin kapag nawala sa amin si baby. Pero kailangan ko lumaban at manalig sa Diyos. Pinagkakatiwala ko na sa Diyos kung ano man magiging plano niya para sa amin. Papasalamat nga pala ako sa mga nag-message sa akin. Sa mga friends, families, relatives, at sa ibang mga mami na naka-experience na rin ng ganito. Maraming salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Sakit pa? Masakit pa lang, promise. Tama yan ha. Be strong lang ha. Ang mag-isip ng kung ano-ano ha. Pag-positive lang. Kaya nga na ito ha. Isip na. Gusto ko rin sana magkaroon ng maternity shot. Kaso bed rest ako, bawal ako mapagod, bawal ako lumabas. Kaya sabi ng asawa ko, siya na lang magpipicture sa akin. Nilagyan lang niya ako ng hair extension, tsaka nagsuot lang ako ng gusto kong damit. Tapos kinuhanan lang niya ako ng picture. Kung wala naman kayong camera, pwede rin naman cellphone. Ito nga pala yung resulta na makakuha niya sa akin. Halos lahat naman nagustuhan ko. Parang gusto ko kasama rin si Honey sa picture, kaya pinapunta ko yung kapatid ko para picturean kami. Ito nga pala yung mga resulta ng kuha ng kapatid ko. Halos lahat din nagustuhan ko. Kung bed rest din kayo kagaya ko, pwede nyo rin gawin ito. Pwede rin ito sa mga nagtitipid. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa pregnancy journey ko. Si pare, may paneling pa rin. Itong placenta mo nagmamagig na pataas. Ito yung placenta, nasa gilid na siya. Wala na siya dito. So may improvement. Paano may improvement tayo ngayong week? Bed rest pa rin ako, low salt, low fat, low sugar diet pa rin. Pero nabawasan na kahit papano yung mga gamot na tinitake ko. Sabi ni Doc, dapat pares kami kinakain ng asawa ko para hindi ako naiinggit. Kaya pati asawa ko naka low salt, low fat diet na din. Padala ni Mami, di mahilig sa sabaw yung nanay ko. Pero dahil buntis ako, nagpapadede yung hipag ko, di may sabaw yung niluluto ng nanay ko. Iba talaga yung pagmamahal ng ina, no? Kahit na may sarili na kaming pamilya, hindi pa rin niya kami pinapabayaan. Salamat nga pala sa ibang mami nagsishare ng mga experience nila at sa mga payo na kailangan gawin. Sobra ko kayo na appreciate mga sis. Salamat sa pagsubaybay sa pregnancy journey ko. Tara, samahan niyo ako mag-impake ng hospital bag. Nilagay ko lang sa ziplock yung mga damit ni baby. Tapos sinulatan ko kung ano yung mga nasa loob para hindi na mahirapan si Honey kapag naghanap. Tapos nagdala rin ako ng 3 pang extra at isa pang set na susuotin ni baby pag umuwi. Nagdala rin ako ng burp cloth or lampin. Dapat talaga ito lang ang dadalhin ko. Kaso sabi ng hipag ko nakakapanganak lang. Dala daw ako ng extra just in case may emergency. Kaya ito, nagdala pa ako ng extra diaper, clothes at blanket. Ito naman pala yung mga dala ko para sa akin. Nagdala lang ako ng underwear, t-shirt, pajama at extra towel. Nagdala rin ako ng diaper at damit ni Honey. Nagdala rin pala ako ng mga pang personal care ko. Mga toiletries, lotion, powder, lip balm, mga ganyan. Tapos, para kay baby, ito naman yung mga dala ko. Cotton balls, cotton bud. Nagdala rin ako ng pampaligo ni baby kasi gusto magpaturo ng asawa ko sa mga nurse. Sana pwede. Nagdala na rin ako ng mga baby wipes. Nagdala na rin ako ng breast pump. Alcohol, malaki tsaka maliit. Dala ko rin tong hospital documents. Nagdala rin pala ako ng baby bottle at panlinis just in case of emergency. Feeling ko ang dami kong dala. Kayo mga sis, ano naman ng hospital bag nyo? Share nyo naman. Samahan nyo kami magpa 3D ultrasound kasi makita yung ulo ni baby sa normal ultrasound, sumisiksik siya sa pelvic bone ko. Dito kami nagpa-ultrasound sa Robinsons, Manila. Okay naman yung mga staff dito, napaka-accommodating at mababait. Mabait din yung OB nila. Napaka-understanding ng staff dito. Naintindihan nila na not all the time magpapakita si baby. Tsinatsaga talaga nila para lang makapture yung face ni baby. Dahil ayaw pa magpakita ni baby, pinakain muna nila ako. Dahil ayaw pa rin magpakita ni baby, pinabalik kami ng Saturday.